Narito ang balitang kasalukuyang trending at laman ng mga usapan sa social media. Ang mga isyong matagal nang ibinabato, tila nagsisimula ng maglabasan ang katotohanan sa kabila ng paulit-ulit na tangkang idawit ang mga Duterte. Sa kabila ng kaliwat ka ng kasinungalingan, ang katotohanan ay patuloy na nangingibabaw. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing kahit ilan pang mga testigo o star witness ang humarap, hindi mapipigilan ang paglitaw ng buong katotohanan. Tulad ng kasabihang, sa huli, laging nagwawagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos ang tangkang idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga kasinungalingan, lumabas na ang tunay na kwento. Si Mary Ann Maslow, na kilala rin bilang Jessica Francisco, ay nahuli ng Senado sa pangunguna ni Senador Bato de la Rosa. Isang malaking sampal ng katotohanan ang tumama kay Senador Risa Hontiveros nang mabuking ang umano'y peking testigo na si Mary Ann Maslow at lumabas ang mga itinatagong baho. Sa huli, matapos masiyasat ng kanyang mga kasamahan ang buong pangyayari, tila walang napala si Senador Hontiveros sa pagdinig at napagpasyahang itigil na ang usapin. They were invited to go to Davao. Doon sa na-mention po ni Ma'am Maslow kanina na invitation ng Davao, I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala at yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. She knows, she knows, and I know she knows, and I know she knows. Grabe talaga mga lods, no? Pinipilit talaga nilang i-connect, no? Kay Tatay Digong. Yun yung napansin ko. Sa mga witness na pinagbibit-bit nila dyan sa Senado, tinatry talaga nila, gumagawa talaga sila ng way para i-connect sa mga Duterte. Diba? Sobrang desperado na. Alam niyo mga lods, nagiging katawa-tawa, 'di ba? Nagiging katawa-tawa na lang ang hearing sa Pogo. 'Di ba? Lalo na yung quadcom nila doon sa House. 'Di ba? Nagiging walang kwenta habang patagal ng patagal. 'Di ba? Mapapansin mo na hindi talaga nila binibitawan as long as hindi nila, 'di ba? Or hindi sila makakapaghanap ng paraan para maikonekta ito sa mga Duterte. Diba? Hindi pa rin nila yan tatapusin. To 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Tama. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Tama. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ha? Ba't ka nagpanggap na patay ka na para matakasan mo yung kaso? Ganun ba? Yan na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Sagot. Come on. Grabe mga lods, no? At ang nakakatawa sa lahat, ginamit pa ng gobyerno para papirmahin si Alice Goa ng affidavit at diinin sila Tatay Digong, Bato, Bongo pagdating sa Pogo. Napaka-desperado talaga. Di ba sa bibig ng babae nun mismo siya ang nagsabi na ang gumastos ng plane ticket gobyerno. Imaginein mo, gagamitin talaga yun ng gobyerno against sa mga Duterte para masira ang mga Duterte. Sa laki ho ng PNP, Intelligence Group, hindi ba ho niyo pwedeng diretsang i-access na lang po si Attorney David? Pangalawa, Intelligence Group po kayo. Ang kausap niyo ho, pugante ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit niyo siya. Kriminal ho to. Tama talaga. Diba? Yung mga pinagdadala at pinagbibibit-bit nila ng mga witness sa hearing, Diyos ko, may mga criminal records.
My God, doon pa lang questionable ang credibility or credibilidad. My God. Diba? Tapos diba? Tapos ginagamit nyo. Like for example, yung babaeng yun, nagpanggap nga yun na patay eh. Something fishy talaga mga lods. Kasi bakit napunta yun siya sa eksena? Diba? Bakit napunta yun siya sa eksena? At bakit ginagamit yun ng gobyerno? Bakit ko nasabi? Ang gobyerno, sabi nga ng babae, di ba? Ang gobyerno pa mismo ang nag-finance ng kanyang plane ticket. Sana all! Di ba? The big question is, bakit nakikipag-connect ang gobyerno doon? Di ba? Sa babaeng yun. Di ba? Parang ginagamit nila, nire-recycle nila. Para ano? Grabe. Talagang dito mo makikita mga lods, unbelievable talaga. Talagang yung police pa talaga, ginamit niya yung kriminal. Natatawa na lang ako. Imaginin mo, ang isang police, di ba, naging uto-uto ng kriminal. Sabi ni Risa mga lods, last hearing na lang daw yon, no? Pagdating dun sa Pogo at sa issue ni Alice Guo. Ay, bakit ihinto? Ituloy-tuloy mo lang, Risa. Ay, nako. Alam niyo mga lods, bakit nila ihinto? Bakit ihinto ni Risa? Nagmukha na kasi siyang katawa-tawa. At pag hindi pa niya yan ihinto, mabubuko siya. Pansinin niyo na lang sa last, di ba yung latest hearing, na ang binitbit nila na resource person or witness is yung, di ba, yung nagkunwaring patay na para matakasan yung kanyang yung textbook scam before. Tapos ngayon biglang nabuhay at ginawa nilang, 'di ba, parang ni-recycle nila para mangdiin ng kung sino-sino. Nagisa ni Bato, 'di ba? Nagisa ni Bato ang intensyon ng babaeng 'yun. So ngayon, last na 'yon. Last na 'yon. Dapat Risa, ituloy mo kasi hindi pa nakukonek kay Tatay Digong di ba? Ituloy mo. iba na ang topic, no? Ang bilis naman mag-shift ni Risa Hontiveros ng course. Kasi malapit na siyang mabuko doon sa mga witness na pinagbibibit-bit at pinagdadadala niya, 'di ba? Kaugnay diyan sa Pogo. Para mabaling na naman ang atensyon, ibang topic na naman siya. Basahin natin. Hontiveros, pinaiimbestigahan na paulat ng mga Pinay na ginagawang surrogates abroad. Iba na naman! Mag-stick muna tayo doon, Risa Hontiveros, doon sa witness na dinala nyo, na nagkunwaring patay, at ngayon lumantad para kunwari makatulong, no? Sa kaso ng Pogo at ni Alice Guo. Diba? Bakit ang bilis agad mag-end nun? Kay bistado kayo. So ngayon, ibang topic na naman po tayo.